May mga nagtatanong po sa akin kung ano raw magandang gamiting pang top coat clear sa pintura ng kanyang sasakyan o maging sa mga motor, no? Lalo na ngayon, napakaraming motor, kalimitan, nagpaparepaint tayo ng mga fairings. So ano nga ba magandang top coat clear pwede natin gamitin? Yung isa po ay acrylic type po. At yung isa naman po ay urethane type. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Marami pong pagkakaiba yung dalawa. Ang acrylic type po ay single component lang o wala na bang inahalo, kundi thinner lamang. Hindi po katulad ito ng urethane type na two-component system na may inahalo pang catalyst. Sa ibang mga brand, ang tawag ay activator or hardener. So ayan, pero kalimitan ay catalyst. Ano ba talaga yung tunay na pagkakaiba ng dalawa? Sa tibay, mas matibay po ang urethane type. Sa kintab, mas makintab po ang urethane type. Sa presyo, mas mahal po ang urethane type. Sa mixing ratio, sa pagtitimpla, kung ang timpla ng acrylic type ay thinner lang ang inihahalo, acrylic thinner. Sa urethane type, two-component system ito. Bukod po sa urethane thinner, ay may inihahalo po ditong catalyst. Ayan, minsan ang tawag sa catalyst sa ibang brand ay hardener at activator. Pero kalimitan is catalyst. Paano po ba ang pagtitimpla na acrylic at ng urethane? Ang acrylic po, no, thinner lang po inihahalo. Magandang gamitin thinner dito ay high gloss acrylic thinner. Kung tayo po ay merong isang baso, okay, kahit ano man, no, na ating gagamitin na timplahan. Kasi ang pagtitimpla po ay wala po ditong pinag-uusapan kung ilang liters, ilang ml, ilang kilo. Ito po ay ibabase natin doon po sa ating pipintahan. Tatensyahin po natin yung dami. Dito po sa acrylic, wala naman pong problema na mapasobra ang ating timpla. Hindi po kasi ito basta-basta natutuyo. Hindi katulad ng urethane type, pag naihalo na po yung catalyst o yung urethane catalyst sa urethane top coat clear, kailangan ubusin na po natin yung ating tinimpla. Kaya mas maganda po sa urethane type, magtitimpla lang po tayo ng halos sakto sa ating bubugahan. So balik po tayo sa pagtitimpla ng acrylic type. Ang mixing ratio po ng acrylic top coat clear ay 1:2. Ano po yung 1:2? Kung ang mixing ratio po ay 1:2, ibig sabihin one part, no? One part, ito po yung lalagyan natin, ito po yung pagtitimplahan natin. Kung ito po ay ating pupunuin ng acrylic top coat clear, isang part na po yan o 100%. So, lalagyan na po natin ito ng high gloss acrylic thinner. So, bali 1:2 nga, 1 part yung acrylic top coat clear at 2 parts yung high gloss acrylic thinner. So, dalawang puno po nito yung ilalagay po nating high gloss acrylic thinner. Malinaw po. Ibig sabihin, isang tasa po o isang baso po ng acrylic top coat clear at dalawang baso naman po ng high gloss acrylic thinner. So, hahaluin po nating mabuti yan. O, dumako naman po tayo sa urethane top coat clear. Ang mixing ratio naman po ng urethane top coat clear, ang pagkakaiba po sa acrylic nito, ang acrylic ay single component, ang urethane top coat clear ay two-component system. Meron nga po siyang hinahalong catalyst pa or hardener o activator. Depende po sa brand, no? May kanya-kanya po silang tawag ng catalyst. So, ito po ang mixing ratio niya. Ito ulit po yung ating salinan. So, pupunuin po natin ito ng urethane top coat clear. Bali, 3 parts po. Tatlong parte po nito. Tatlo. Basta ito po ay sample lamang, ha? Hindi ko po sinasabi na ganitong karami po yung timplahin. Baka mamaya, konti lang ang inyong bubugahan. Huwag po kayo magtimpla ng marami. Kasi nga, matutuyo po ito kapag ito po ay nalagyan na ng catalyst. So, basta 3 parts po ng urethane top coat clear
at 1 part naman ng urethane catalyst. Ibig sabihin, 3:1. So, gaano naman karaming thinner ang dapat ilagay dito? At anong klaseng thinner ang dapat natin ilagay dito? So, ang ilalagay po natin thinner dito ay urethane thinner. Ilalagay po natin ay 4 parts o 4 na puno po nito. Yan. Or pwede rin na pag napag-mix nyo na yung urethane top coat clear at catalyst, so kung kaano karami po yon na napag-mix, ay ganon din po yung urethane thinner na ating ilalagay. Pero tandaan nyo po, meron po mga brand ng urethane top coat clear na iba po ang mixing ratio. Merong hindi na po nilalagyan ng urethane thinner. Pagkalagay po ng hardener, activator, or catalyst, hahaluin lang mabuti, then pwede na po itong ibuga. Kaya kapag bibili po kayo ng urethane top coat clear, itanong nyo po sa paint center kung ano po yung tamang mixing ratio. At tandaan nyo po yan ha, meron kasi na ang top coat clear ay 4 parts at 1 part lang ang catalyst. Meron naman 3 parts ang urethane top coat clear at 1 part naman ang catalyst. So, maliwanag po, no? So, bumalik po tayo ulit sa acrylic top coat clear. Ang acrylic top coat clear ay hindi po siya gas o gasoline resistant. Pag napatakan po siya ng gasolina, siya po ay nalulusaw. Nagkakaroon siya ng reaction. Kung ikukumpara ito sa urethane top coat clear na gas or gasoline resistant, kahit matatakan po siya ng gasolina, ay hindi po siya nagkakaroon ng reaction o hindi po siya nalulusaw o nagme-melt, no? So, yan po yung pagkakaiba ng acrylic top coat clear at urethane top coat clear. Kung meron po kayong mga katanungan, no, na iba pa, no, na hindi ko nabanggit po sa video kong ito, mag-comment lang po kayo sa comment section. Then, pipilitin ko po na kayo ay ma-replyan lahat. So, hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan po kayo sa aking video at kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo kapag may bago po akong upload na video. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.